Okay, so balikan natin yung ating constants of transmission line. We have the resistance, inductance, and capacitance. So last meeting, we have discussed yung ating resistance. So ngayon, lilipat tayo doon sa inductance. Okay. So by definition again, this is flux linkages per unit current. Okay, so for single phase, take note of this, we have solid conductors. Ang ating inductance ay L internal plus L external. Kung saan si internal ay mu over 2 times 10 raised to negative 7. We have the permeability. Ang unit mo ay Henry per meter per conductor. Now we have the L external, 2 times 10 raised to negative 7 ln of D over R. We have the radius and the separation distance D. Again, this is Henry per meter per conductor. So ang iyong inductance will be the L internal plus L external. Isa yun natin mga formulas, ano? So ito ay for solid conductors tayo. Pero ang ating magiging focus mamaya ay yung ating stranded. Okay. Iwan natin yan. Ngayon, magkukuhanin mo na si total inductance at will be L sub A plus L sub B. So alam natin na yung L sub A, ayun, no? Kanina, equal siya sa L internal plus L external. Okay. So usually, equal yung LA mo sa LB, no? Kaya mangyayari for our total inductance or loop inductance, we have LA plus LB since equal itong dalawa na to. So, meron ka na lang 2LA or 2LB. 2L sub A plus 2L sub B. Another formula for the total inductance, we have 4 times 10 raised to negative 7 ln of D over R prime. So, nabago siya, no? Naging R prime tayo. Okay. Henry per meter pa rin yan, per conductor. Ngayon, si R prime, siya ay equal sa R times E raised to negative 1 over 4. O ating gagamitin, simplified form niya is 0.7788 R. Okay, so we have 0.7788 R for our R prime. Okay, so iwan natin yan. Ito lang yung form. Ito, isa example lang ito, no? Hindi ko na discuss sa atin. Hindi natin i-solve. So, bali, binigay lang dito yung ayan, we have the separation distance between the conductors, 100 centimeters. And also, we have the radius 1 cm and permeability 50. So, pinapahanap dyan yung loop or total inductance. So, sabi siya ay LA plus LB. So, gagamit tayo ng ng formula ni LA plus LB na kung saan equal sa L internal plus your L external. Kasi nga, binigay sa atin si permeability. Okay. So, kasi ang internal, ito tayo, mu over 2 permeability over 2 times 10 raised to negative 7, while your L external, so meron kang binigay na separation distance D, at meron din tayong radius na 1 cm. So, dun ka sa 2 times 10 raised to negative 7, ln of D over R, Henry per meter per conductor. So, ganun lang gagawin, i-add nyo lang siya. L internal plus L external, makukuha mo si LA, yun din yung LB mo, tapos twice natin for our L total. Okay, so iwan natin yan. Ngayon, lipat tayo dun sa ating stranded conductors. Okay. Sabi dito, for stranded conductors, R is replaced by D sub S. So we have D sub S. Ang D sub S daw ay geometric mean radius or GMR or self-GMD or the geometric mean of all possible distances of every element in a group
to all other elements in the same group, including itself. So halimbawa, ito yung group 1. So member 1 ito, member 2, member 3, and member 4. So yung GMR, diba, ito yung distances ng bawat isang miyembro ng element mo sa sa iba pang miyembro ng ating grupo, Ulit, ito yung distance ng isang element doon sa ibang elements sa grupo niya kasama ang kanyang sarili. Diba? Sa sarili mo, kunwari si 1 sa sarili niya, yun ang una. Si 1K2, pangalawa. 1K3, pangatlo. 1K4. Paglipat mo kay 2, o si 2K1, sarili niya, 2K3, 2K4. Si 3, meron siyang distance sa K1, meron K2, meron sa kanyang sarili, at meron kay 4. Same with 4, meron siya kay 1, meron siya kay 2, kay 3, at sa kanyang sarili. So yun yung sinasabi natin na geometric mean radius or GMR. Take note, Again, ito yung geometric mean of all possible distances of every element in a group to all other elements in the same group, including itself. So we have the GMR or D sub S. So yan ang pinapalit sa ating formula ng inductance, yung 2 times 10 raised to negative 7 ln of D over R. So yung R ginagawang D sub S for stranded conductors. Okay. Ngayon, ang D sub S, ayan na siya, formula mo. Kasi sabi, geometric mean of all possible distances. Kaya siya ay n squared. O, bakit siya naging n squared? Halimbawa, meron akong dalawang miyembro sa isang grupo. So, isa, dalawa. Diba? So, una dyan, yung kanyang self. Pag-uusapan si 1, kay 1, di ba, meron siyang self niya. Tapos meron siya kay 2. So, dalawa yon. Paglipat mo kay 2, si 2 meron siyang distance kay 1 at meron siya sa self niya. So, ilan yung ating distances dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat. Diba? So, ibig sabihin, ang nasa loob ng iyong radical ay apat. So, 1, 2, 3, 4 ang nakamultiply doon. Ngayon, ilan yung miyembro ng grupo mo? Dalawa. O yun. Yun yung n mo member ng grupo. So, apat ito nakamultiply. So, para mas-simplify mo yung radical mo, dapat 4 ang ating index. Kaya nga siya naging 2 squared or n squared, So, gano'n. So, we have n squared root of d sub 1, 1. Ito yung first element sa sarili niya, kaya 1, 1 yan. D sub 1, 2, first element ito sa second element natin. D sub 1, 3, first element to third element, up to D sub 1n, to nth element natin. Tapos punta ka sa may second element mo, distance niya kay first, sa sarili niya, kaya 2 to yun. Third, up to D sub nn, yung ating pinakahuling element. Okay, so yan yung ating formula. N squared root ng D sub 1, 1, D sub 1, 2, D sub 1, 3, up to D sub 1n, up to D sub nn. So yun yung ating geometric mean radius. Ibig sabihin, dapat equal lagi, yung inyong index, ito yon, saka kung ilan yung nakamultiply sa loob ng ating radical, So, dapat equal yan. Kaya makukuha mo nito yung yung in terms of R kasi lahat yan. So, R raised to n squared mangyayari dito dapat. Para pwede mo ilabas yung R kasi equal doon sa ating index. Okay. Again, yung N, number of strands ng conductor natin. This is for stranded conductors. Yung D11 mo, D22, D33, D sub 44, D sub NN, yun yung R prime kanina, Na lahat sila ay equal kay R times E raised to negative 1 over 4 or gagamit tayo ng 0.7788R.
Take note, lahat ng self 11, 22, 33 up to NN, yan ay 0.7788R. Okay, so yan yung ating number of strands ang N. Kaya ang ating formula nga ay N squared root, no, ng mga product ng lahat ng distances ng bawat element sa isang grupo sa iba pang elements doon na kasama niya, kasama ang kanyang sarili. Okay, sige, iwan natin. Ngayon, kukumpara natin muna dalawa, no? Pag i-compare lang natin si D sub S na GMR natin saka si GMD or D sub M. Ngayon, ang kaibahan ni geometric mean distance or GMD, si GMD or geometric mean distance, siya naman ay geometric mean of all possible distances of every element in a group to all other elements in the other group. Kaya kung meron kang group 1 na meron siyang M elements and meron kang group 2 na merong N elements, so kaya ang kukunin mo lang si A kay D, si A kay E. So yun yung isa, dalawa. Tapos si B kay D, yan, B kay E, and C kay D, C kay E. Yan, yun ang ating possible distances ng bawat element. No? Tapos, ang magiging ano mo ngayon ay M times N, yun ang ating index. Okay, so para yan sa ano sa geometric mean distance. Pero ang ating focus lang muna dito ay si GMR muna tayo. No? Okay, B sub S. Okay. Solve tayo. So we're going to find the GMR of each unconventional conductors in terms of the radius R of an individual strand. Okay. So lahat ng ating gagamitin dito ay puro unconventional. Kadalasan gawa-gawa lang natin to, no? Okay. So ito siya, no? We have 3 strands. So gagawin niyo muna lagi, bilangin niyo muna, ano, mag-label kayo. So this is my first strand, second, and then my third, burahin natin. So ito yung ating third strand. Ngayon, ang paggamit, no, ng ating radius, kasi yan ang base natin distances, no? Our basis for the distance will be the radius R. Ang kukunin natin is from center to center of every element. Okay, so ito ay center ni element 1, strand 1, center ni strand 2, center ni strand 3. So, papunta ng ano ay strand 2, no? Center to center tayo. So, mula dito hanggang doon, alam natin yan ay R. Ito rin, mula dito, papunta dito, yan ay radius R. Tapos, siyempre, mula sa center mo, papunta dito, yun pa rin ay R. Center, papunta doon, yun ay radius R. Kaya pag chinek natin ano, yung distance ni strand 1 to strand 2 ay R plus R. So, 2R. Ngayon, yun naman distance ni strand 2 to strand 3. So, R din plus R. 2R din yun. Okay, so alamin natin yung ano So, by formula, alam natin that the GMR is simply equal to N squared. N squared root of D sub 11, D sub 12, up to D sub 1N, D sub 21, up to D sub N, N, D sub NN. Based on our given, we have only 3 strands. So, alam mo na ang N ay number of strands.
So, ang GMR ngayon nito will be equal to 3. 3 squared. 3 squared root of, ngayon natin isa-isay natin. First element muna tayo. First strand, 1, 1, 1, self niya. Sa next strand, 1, 2 tayo. Sa last strand, 1, 3. Lipat tayo sa may second strand. Doon siya kay, distance niya kay 1. Self niya, 2, 2. Saka kay third. So, 2, 3. And last element or last strand natin, third, 3 kay 1, 3 kay 2, and yung self niya, di sub 3, 3. Okay, so alam din natin that yung ating d sub 1, 1 ay equal kay d sub 2, 2 at equal kay d sub 3, 3. So pare-pareha silang 0.778 R. Okay, sige. Ngayon, pag mag-sit work tayo, mag-quiz tayo, hahanapin ko lahat to, At yan, sulat niyo muna lahat. Kasi minsan guide nyo rin yan eh. Magiging guide niya kung ano pa yung nawawala. Kaya dito, check natin, meron na tayong 1, 1, meron na tayong 2, 2, meron tayong T3. Meron na tayong mga self. Ngayon, kunin natin 1, 2. Yung 1, 2, mag-check natin, ito, from 1 to 2 is R plus R. So, 2R yun. Nalagay natin. D sub 1, 2. Siyempre, ang d sub 1, 2 ay equal kay 2, 1. So, from 2 to 1, siya rin ay R plus R. So, pareha silang 2R. Also, yung from 2 to 3, R to R. So, we have also 2R. So, equal din to kay d sub 2, 3. At siya rin, siyempre, ay equal doon sa kabaligtaran, d sub 3, 2. So, meron pa bang 2R sa ating distances ng mga strands? Wala na. No, yun lang possible na 2R mo. So, yan ay 2R. Ngayon, para di kayo, kumbaga, para mas madaling bilangin, lagay nyo, kung ilan lahat yan. So, ang 0.7788R mo ay 3. Mabilugin natin. Ang ating 2R ay 4 na. So, meron ka ng 1, 2. Meron ka na ring 2, 3. Meron ka ng 2, 1. Meron ka na ring 3, 2. Ang wala tayo ngayon ay itong 1, 3 at saka 3, 1. Okay. Ito na yun, from 1 to 3. So, meron kang R, 1, 2, 3, at 4. So, 4R ang kanyang distance. Kaya, si D sub 1, 3 ay siyempre equal kay D sub 3, 1. So, sila ngayon ay 4R. So, dalawa, O, isa, meron tayo niya, meron tayo. Kompleto na. Saka check nyo rin, Ito kasi ay 3 squared, no? So, yun ay magiging 9. So, dapat 9 ang meron ka na nakamultiply. So, 3 plus 4 ay 7 plus 2, 9. O, yun. Kompleto na tayo doon. Kaya si GMR is now equal to 9th root of, na lang tayo, Tatlo ang iyong 0.7788R. Lagay natin. 0.7788R. So, yun ay 3. Kaya siya ay raised to 3. Kasi multiply mo yun magkakamukha sila. So, magiging cube siya. Then, meron kang 2R. So, times 2R. So, 1, 2, 3, 4. Kaya raised to 4 yun. And panghuli, we have 4R. So, dalawa lang. So, squared.
Kaya meron tayong 9th root. Bukod ko lang yung mga numerical values. So 0.7788R or 0.7788 yan raised to 3 applying laws of exponents times 2 raised to 4 times 4 raised to 2. Tapos lahat ng R, bubukod mo na, R. R raised to 3 times R raised to 4, so magiging 7 yon, times R squared, magiging 9. So we have R raised to 9. Kaya ang ating GMR, pag kinumpute natin, so we have ninth root of the quantity 0.7788 raised to 3 times 2 raised to 4 times 4 squared. So magkakaroon tayo ng 1.7037. Oh, lalabas mo yung R. R, no? Kasi ninth root ng R raised to 9 ay R. So, ang GMR mo ngayon ay in terms of radius R is 1.7037 R. So, ganun, ang pag-compute ng ating GMR. Okay, so, tandaan nyo lang, yun lang mahalaga dito, ah, malaking tulong din to, pagsulat ng isa-isa na yan para malaman may kulang pa. Kung ano pa yung nawawala. Kasi pag madami na yan, kasi possible dito, no, madami tayong strands, eh. Last year kasi ang binigay natin ay 16 para lang masanay kayo sa pag-evaluate, no? Sa pagbilang, sa paggamit ng algebra natin, Pythagorean theorem, sa ganun natin gagawin. Okay, so iwan natin yung example na yan. Next, ito naman, ito rin ay, ganun pa rin. Siya pa rin ay 3 strands. So, gaya ng ginawa kanina, bilangin natin. So, first strand ko ito, this will be my second strand. Ito yung aking third. So, third, ito isa. Okay. Again, ikaw lagi ay from center to center. Lagi sukat mo, Kaya mula dito, papunta kay 2, yan ay R. 1, papunta sa may center. Nung 3, R din yon. Tapos, 3, papunta doon sa center ni 1, yun ay R. 2, papunta sa may center ni 1, yun pa rin ay R. And dito, 3, papunta kay 2, so R yan. Ito rin ay R. So, yun na meron tayo, Okay. We have the same formula for GMR. Since yan ay 3 strands, so we will have 3 squared root of, again, D11, D12, up to D13. Then we have D sub 21, D sub 22, and D sub 23. And D sub 31, D sub 32, and D sub 33. Again, kagaya kanina, alam natin that our D sub 11 is equal to our D sub 22 and equal to our D sub 33. So pare-parehas silang 0.7788R. Okay, so bilangin natin yan. So yan ngayon ay 3.
So, kailangan mo ay siyam kasi 3 squared. Next, meron tayong 1, 1. Lipat tayo kay 1, 2. Si 1, 2, so R plus R, 2R. Okay, so si D sub 1, 2, siya ay equal kay D sub 2, 1. At equal din yon kay 2, 3. 3, 2, saka 3, 1, and 1, 3. So D sub 2, 3 equal kay D sub 3, 2 at equal din kay D sub 3, 1 at D sub 1, 3. So lahat sila ay 2R. Kaya pag chinek mo, meron ka ng 1, 1, meron ka na rin 1, 2, meron ka na rin 1, 3. So meron ka ng 2, 1, meron ka na rin 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, and 3, 3. So kompleto na tayo. Kaya yan ay magiging 6. So meron ka ditong 6. No? Okay, so your GMR is now equal to 9th root of, meron kang 0.7788R raised to 3. Tatlo yun. And we have 2R, 6. So 2R raised to 6. Kaya ang ating GMR ay 9th root of, select lang natin, 0.7788 raised to 3 times 2 raised to 6. O, labas ko lang yung R, R cubed times R raised to 6 magiging R raised to 9 tayo by laws of exponents. Okay. Mag-input tayo sa calculator natin. So we will have 9th root of 0.7788 raised to 3 times 2 raised to 6. Okay, so magkakaroon tayo ng 1.4605. 05R. Okay, again, 0.7788 raised to 3 times 2 raised to 6. Kunin ang 9th root nun. So we have 1.4605 times R. Say yung R mo ay raised to 9. So 9th root ng R raised to 9 ay R. Ganito, no? Kapag, halimbawa, no, hindi kaya ng calculator niyo yung mahaba no na equation natin. Ito kasing, teka, natin kulay. Yung 9th root ng 0.7788 raised to 3 times 2 raised to 6 ay pwede mo rin kuhanin gamit yung 9th root ng 0.7788 raised to 3 o times 9th root of 2 raised to 6. Ibig sabihin, pag hindi na magkakasya sa calculator ninyo pag i-input, kuwari, bus na yung space sa calculator mo, no? I-equals mo siya, i-equal mo yon, and multiply mo yung isa pa, no, na kulang. Property yan ni radical, no? Kaya mag-i-equal yan. So, yung 9th root, halimbawa, ng 0.7788 raised to 3, tapos, equals natin yon, multiply natin ngayon yan sa 9th root ng 2 raised to 6. Meron ka rin same answer, 1.4605.
R. Ayan na, baka kasi, ang possible kasi mga dito, ganito, no? Hindi nagkakasya sa calculator yung mga values natin. So, putulin nyo lang, hatiin nyo, multiply nyo dalawang sagot. No? So, meron tayo ngayong the same answer. Sige, so iwan natin yan. Okay. Next. Dito tayo sa apat na strands tayo, no? So, we have four strands. Same procedure tayo. 1, 2, 3, and 4. Okay, so again, center to center tayo. Ito ay R. Ito rin ay R. So R din yan. Ito rin ay R. No? Tapos R pa din ito. So R yan. Radius R. We have radius R. Okay. So ang ating GMR ay equal sa, we have 4 strands, kaya meron tayong 4 squared. 4 squared root of D11, D sub 12, D sub 13, D sub 14, D sub 21, D sub 22, D sub 23, and D sub 24. For our third strand, D sub 31 tayo. D sub 32, D sub 33, and D sub 34. Last strand, yung fourth natin, D sub 41, D sub 42, D sub 43, panghuli, D sub 44. So we have 16, no, na possible distances. Okay, so again, yung self 11 ay equal kay D sub 22, equal kay D sub 33, at equal kay D sub 44. So lahat sila again ay 0.7788 R. Tapos ngayon, pag binilang mo, so apat yan. Okay, doon tayo sa mga 2R. So para sa 2R, 1 to 2, 2R yun. So lagyan na natin. So D sub 1, 2 ay equal kay D sub 2, 1. Tapos yung 2 to 3, no? 2R din yun. So D sub 2, 3, saka D sub 3, 2. Also, yung 3 to 4, R plus R, 3 to 4. So we have D sub 3, 4, and D sub 4, 3. At yung ating 4 to 1. D sub 4, 1 at D sub 1, 4. So lahat yan ay 2R. Meron ba tayong 2R? So isa, dalawa, 1 to 2, 2 to 1, 2 to 3, 3 to 2, 3 to 4, 4 to 3, and 4 to 1, 1 to 4. So bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Meron tayong walo. So 8 plus 4 ay 12. No? Meron lang tayong apat na nawawala. So meron ka ng 1, 1, meron ka ng 1, 2, 1, 3, ala pa tayo. Pero meron na tayong 1, 4. Ito siya. Meron tayo kay 1, 3.
Ito yun, ano, from 1 to 3. Ito yung ating hahanapin. Distance, center to center from 1 to 3. So, pag chinek natin, meron ka na buong right triangle dyan. Ano? So, ito ay 2R. Kasi R plus R yan. Same with the height of the triangle, we have 2R. So, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. Kaya for D sub 1, 3, okay, label natin, ito si 1, no? Yung si 1. Ito ngayon si 4. Ito ngayon si 3. Kaya meron ka dyang right triangle na buo. So, yan ay right triangle. We are looking for D sub 1, 3. Yun, ano, yung hypotenuse. So, right triangle yan. Na kung saan nga, ito ay 2R. Based sa ating diagram, ito rin ay 2R. Yan, gagamit tayo ng ating favorite na Pythagorean theorem. So, by Pythagorean theorem, so si D sub 1, 3 ay equal sa square root, no? Square root of 1/4 squared saka 3/4. Kaya 2R yun. 2R quantity squared plus 2R quantity squared. So, huwag kayong gagamit ng decimal dito, no? Pag nakuha nyo na yung square root na yan, yung ating mga distances, gagamit tayo na nakaradical lang muna, no? Para exact value tayo. So, magkakaroon ka ng square root ng 4R squared plus 4R squared. Kaya, siya ay equal ngayon sa square root ng 8R squared. O, simplify natin, ito ay magiging 4 times 2. Yung 4 ay perfect square, kaya 2 square root of 2 ang maiiwan sa loob times R. So, yun yung ating D sub 1, 3. Okay, kaya yung D sub 1, 3, si D sub 1, 3 ay equal kay D sub 3, 1. Ngayon, pag chinek mo yung ating figure, makikita natin na ito pa lang si 2, 4 at 4, 2 ay equal lang din doon kay 1, 3 at 3, 1. Kasi nga, parehas silang right triangle na ang base ay 2R at ang height ay 2R. At parehas na ang distances natin ay si hypotenuse. So magkamukha yung kanilang base at height, kaya parehas sila na 2 square root of 2 ang distance. So lagay natin ngayon si D sub 1, 3 na equal kay D sub 3, 1 ay equal din kay D sub 2, 4 at equal kay D sub 4, 2. So pare-pareha silang ngayon na 2 square root of 2 R. Pag binilang mo yan, yan ay 4. So, meron ka ng 4, 4, 8, at plus 8, 16. So, kompleto na tayo, ano? Kunin natin GMR niyan. Kaya si GMR ay equal ngayon sa 16. 16th root, no? 4 squared of quantity 0.7788R. 0.7788R yan. Raised to 4. Tama, 4 times 2R raised to 8 times 2 square root of 2 R raised to 4. So, ito yung ating compute. Kaya magiging 16th root of 0.7788 raised to 4 times 2 raised to 8 times 2 square root of 2 raised to 4.
times r raised to 16. So using our calculator, ito ngayon ay equal sa, so we have 16th root of 0.7788 raised to 4 times 2 raised to 8 times quantity to square root of 2 raised to 4. Yan, makukuha natin ngayon dito ay 1.7229R. Ayun, possible, no? Ginagawa gamit ng Pythagorean theorem dito. So, yan yung pagkuha ng GMR ng ating standard conductors. No? So, ang gamit na gamit dyan ay Pythagorean theorem. Kaya wag kayo gagamit ng ng isang kulay ng ballpen lang, ano. Mas maganda pencil muna kayo, no. Para kasi madaling guhit diyan na pagkuha ng distances. So, ilapis niyo muna lahat, erase, then pencil ulit tayo. Okay, so erase natin. So, yaan natin GMR. Okay.